Gandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Uy, maganda to meron tayong update. Ito yung kwento tungkol kay Adrian at JB, yung sugat ng nakaraan. Ngayon po ay may panibago siyang letter. Dear Kuya E, kumusta po Kuya E at magandang araw po sa inyong lahat. Adrian po ulit ito. Lagi po kaming sabay makinig ni JB sa inyong programa. Salamat. Nakakatuwa kasi ngayon, magkasama kami. Masaya. Nag-decide na po kami na tuluyan ng magsama. Masaya po na naging bahagi kayo ng kasama na rin po ng mga listeners nyo sa aming istorya. Kuya E, alam ko, bibihira mangyari ito na talaga namang masasabi ko na ang kwento namin ni JB ikinuhit ng tadhana. Mula sa dating problemado, napalitan na rin po ng saya. Nagbi-video call naman kami ng anak ko Kuya E. Kahit na hindi na kami ganun tulad ng dati nung kabataan namin ni JB, hindi naman siya nagbago sa pagiging maasikaso. Naramdaman ko po yung pagbawi niya sa akin. Masarap po Kuya E na makinig pa rin sa inyong channel at napansin po namin na hindi nga okay ang boses nyo. Maganda pa rin naman but alam ko may dinaramdam kayo kaya please po magpahinga po kayo ng maayos Kuya E. Never mind yung bashers po. Kuya E, gusto ko lamang po ibahagi ang isa pang kwento na naibahagi ko na rin naman kay JB. Tungkol po ito sa isang Austrian Kuya E na nakilala ko noong nasa ibang bansa pa ako. Bilang lalaki sa ibang bansa ay marami rin naman akong pangailangan. Masasabi ko Kuya E na dala ng lungkot, handa akong sumubok ng ibang mga bagay. Bagaman si JB ang una kong karanasan, parang hinahanap-hanap ko ang mga naging kaganapan sa amin. Pero alam ko naman sa puso ko na siya lang ang mamahalin ko. Maraming mga lalaki o foreigner ang nagparamdam sa akin. Pero wala naman akong panahon noon na i-entertain sila. Pero iba kasi itong Austrian na itago natin sa pangalang Tobias. Hindi siya halata but masyado siyang mabait at mapagbigay sa akin. At kapag ganun ang lalaki kahit naman siguro sino, alam na may something. Hindi ako nagkamali Kuya E. One time na nalasing ako at mag-volunteer siya na inihatid ako. Natikman ko muli ang malantakan ng aking paps. Basta na lang nangyari yun. Nang ihiga niya ako sa kwarto ko, dun na, wala nang salitaan. Nagpaubaya ako kay Tobias. Lasing man ako alam ko nasarapan ako sa kanyang ginagawa. To think na magdamag kami sa inuman Kuya E at lanta kanyang paps ko na syempre mapanghi. Gusto niya talaga ako ibig sabihin. I remember na naroon ako sa point na hindi ko alam kung panaginip ba yun or what pero nilaro pa niya ang lato-lato ko. Hanggang sa nagising na talaga ang diwa ko na yes, totoo nga yun. Magaling si Tobias, Kuya E. Kaya sabi ko hindi mo talaga masisisi o masasabi dahil si Tobias kasi may girlfriend pa nung lagay na yun. Kasamahan namin sa trabaho. Hindi ko alam na muli kay Tobias ko malalasap yun. Yung mga dating ginagawa sa akin ni JB, natikman ko kay Tobias. But tumanggi ako sa kissing na gusto ni Tobias. Hanggang sa lagi na nangyayari yun sa amin. Nagpapaubaya ako kay Tobias without kissing at yung lambing bagaman alam ko gusto ni Tobias na mag-level up yung aming relasyon. Masasabi ko na isa si Tobias sa mga naging labasan ko ng sama ng loob at syempre yung bibig niya. Gusto kasi niya lagi na nilulunok ang katas ko. Mabait naman talaga si Tobias pero Kuya E, hindi talaga kaya ng puso ko noon na magmahal dahil si JB pa rin ang nasa isip ko at nasa puso ko. Kapag pumipikit ako at mumulat, iniisip ko na si JB ang gumagawa nun. Kahit nga ba noong mga panahon na yon, wala kaming komunikasyon o may galit ako kay JB. Hanggang kahit natapos ang kontrata ko, naroon si Tobias. Sapat na sa kanya ang malantakan lang ako Kuya E. Ilang beses ko siyang binasted hanggang sa matanggap na niya ang lahat. Nakauwi ako sa Pinas.
Nakipag-communicate pa rin siya sa akin, Kuya E. And sa totoo, ninang pa siya. Ninong pa siya ng isa kong anak. Galante siyang ninong, Kuya E, kasi pinapadala pa talaga niya ang regalo niya. Pera man. Kahit pera man. Just recently, after namin magkabalikan ni JB, pinaalam ko pa kay Tobias, Kuya E. Para kaming naging mag-best friend ni Tobias. Tanggap naman niya na hanggang friend lang siya. Sabi niya, masaya daw siya for me. But ouch, for him. Alam ko, Kuya E, mahal talaga ako ni Tobias. But hindi ko na na-open ang puso ko kasi sa iba. Na-open ko lang yung zipper ko. Recently rin, Kuya E, pinakilala ko si Tobias kay JB. Kasi gusto daw niya na makilala ang matagal ng tao na naikwento ko sa kanya. And sabi niya mukhang mabait daw nga si JB, Kuya E. Kapag nangungumusta si Tobias, nakakausap din niya si JB at yun nga, medyo close naman sila. Nakakatuwa, Kuya E, kasi yung tao na tumanggap sa akin bilang ako, tulad ni Tobias, friend ko pa rin hanggang ngayon. Sabi nga ni Tobias, sana raw kung makapagbakasyon siya sa Pinas, mamit niya muli ako. Okay naman yun kay JB, wag lang daw may mangyari dahil hindi na pwede yun. May jealous factor pa rin pala, pero sabi nga niya, tiwala naman siya sa pagmamahal ko, Kuya E. Nagbabasa siya, Kuya E, habang tinatype ko to. And masaya ako na sabihin sa'yo na siya pa yung nagsasabi sa akin kapag may bagong upload ka na story. Kuya E, sana po one time mamit ka namin ni JB. And please po, Kuya E, lagi kayong mag-ingat at alagaan ng sarili. Hanggang dito na lang ulit, Kuya E. Adrian. Uy, salamat Adrian, no? And thanks sa concern at sa update sa inyong dalawa ni JB at sa iyong isang revelation, no? Nakakatuwa naman na may iba ka pa palang kwento. Ang haba din ng hair mo na nagkaroon pa ng Tobias, no, na nagmahal sa iyo. Anyway, but I understand at least malinaw ang lahat sa kanya na hindi na pwede o ayaw mo ng relasyon na gusto niya, no. Buti na lang din andyan pa rin siya for you as a friend at ninong pa ng anak mo, no. Nakakatuwa naman pala yung paselos factor. Well, kahit sino naman siguro, kahit papaano, mag-iisip syempre pag naikwento mo yan, no. Paano nga kapag matuloy o makapagbakasyon halimbawa si Tobias sa Pilipinas? Well, matanda na kayo. Alam niyo na yung tama at mali and syempre how to deal sa mga ganong bagay. Pero salamat talaga, no, Adrian, sa bago mong kwento na binuksan at salamat din kay JB, no, na laging updated sa mga stories dito po sa Dear Kuya E. At sana sabihin mo rin sa kanya, sulat ulit siya, no? Baka may pwede siyang ikwento tungkol sa inyo o kung ano man. Anyways, muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.